Hi guys, good morning. Happy Sunday guys. Samahan niyo ako ngayon magsisimba tayo. So, pag ako nagsisimba guys, ito yung dinadaanan ko, papakita ko sa inyo. Nakakita kasi ako dito guys sa Vietnam ng isang Catholic church. So, every Sunday nagsisimba ako. Ngayon, pag gusto kong maglakad, ito yung nilalakaran ko guys, yung dinadaanan ko. Pero pwede din namang sumakay going to the church. So dahil nga hapon naman at hindi mainit, ayan, isipan ko maglakad na lang kasi guys, makakapag-exercise tayo, makakapag-walking. Nakatipid pa tayo ng pamasahe, 'di ba? So ayan, nag-voice over na lang ako ka guys kasi nga nung nirecord ko yung video ko na to, akala ko may audio kasi nagano pa naman ako, naglagay pa naman ako ng microphone kasi syempre pag nasa labas medyo maingay yung background. So naglagay ako ng microphone and then nung in-upload ko na or in-edit ko na, wala palang audio kaya ayan, nag-voice over na lang ako. So ayan guys, ito yung dinadaanan ko pala papuntang church guys. Ayan, naglalakad lang ako dito. Medyo mag-iingat lang tayo sa kalsada kasi nga medyo yung mga ano dito, mga motor, yung mga sakyan is medyo balabalagbag mag-drive. Kaya kung saan-saan na lang sila sumusulpot. Pero nga dahil nga ngayon ay Sunday, konti lang din naman yung mga sasakyan guys. So ito yung mga kalsada nila dito sa Vietnam guys, going to the church. Parang Pilipinas lang din naman. Ayan, medyo ano nga lang dito, ang kaibahan dito is malinis, walang mga basura sa labas. Tapos yun nga, walang masyadong mga sasakyan pag ganitong Sunday. Yung tinitirhan namin dito guys sa Vietnam, yung aming accommodation, paglalabas ka, madami ng mga paninda kasi nasa commercial area kami banda. So ayan guys, yung kanilang mga typical na mga restaurant dito guys. Nasa labas yung mga upuan, sa labas kayo kakain. Tapos yung mga upuan nila guys, yung para mga pang-kinder. Ganun dito yung mga restaurant, nakakatuwa. Pero meron din naman dito mga restaurant ng mga first class or mga high class, like mga first class restaurant na nandun talaga kayo sa loob ng loob ang area, tapos naka-aircon kayo, tapos magaganda yung mga upuan, maganda yung ambience. Pero karamihan dito guys sa Vietnam, makakita ka ng mga kainan lang, yung mga typical na kainan nasa mga gilid-gilid lang ng kalsada. Yan yung culture nila na hanggang ngayon ay talagang ginagawa pa rin nila guys. So ayan yung mga building guys dito sa may tabing kalsada. So ayan, dahil naglalakad lang tayo, mas gusto ko ngayon naglalakad kasi nga marami akong nakikita. Like, minsan hindi ko alam na meron palang malapit sa amin ng mga salon, meron palang malapit sa amin ng mga yung mga bilihan ng mga damit, ganyan. Kaya talagang ini-explore ko talaga yung mga malapit lang sa amin ng mga tindahan. Katulad nito guys, ayan, may mga grocery na malapit, may mga bilihan ng mga bra, ng mga panty, ng mga sapatos, ng mga tsinelas, mga t-shirt, ganyan, mga short, mga pangtulog guys, ganyan. So ayan, lakad-lakad lang talaga tayo dito. Alam nyo guys, dito sa Vietnam, pag naglalakad ka dito, pagtitinginan ka ng mga tao kasi tingnan niyo naman guys sa kalsada. Ako lang talaga yung naglalakad dito kasi karamihan talaga dito is nakamotor sila guys. As in nakamotor talaga sila. Madalang lang dito yung naglalakad sa kalsada. Tapos guys, dito sa Vietnam, wala rin ditong mga like mga jeep or mga bus. May mga bus dito pero guys, ibang klase yung mga bus nila dito. Malilito ka sa pagsakay. Kaya kung ang ginagamit ko dito pag ayaw kong maglakad, nagagrab ako. Kaso nga lang, syempre medyo mahal yung grab dito kung i-compare mo sa pamasahe sa mga bus, sa mga train. Ayan, kasi wala naman ditong mga jeep. Ayan. So, karamihan dito, ang way of transportation dito ng mga Vietnamese is talagang mayroon silang mga sariling motor, mga mapababae, mapalalaki, bata, tomboy, bakla. Minsan nga mayroon ako mga buntis pa dito na nakikitang nakamotor. Oh, grabe. So ito guys, yan may mga parang mga tindahan ng mga damit dito guys on the way na mga dadadaanan ko. Kaya minsan pag katapos kong magsimba, alam ko na kung saan ako pupunta pag may bibilin akong damit. So ayan, meron din mga tindahan ng sapatos, may grocery store, ganyan. Ito, mga dress, ganyan. May mga bilihan ng mga cellphone, mga casing, yung mga ganyan. May mga pharmacy kang madadaanan dito. Yan ang kagandahan dito sa lugar namin guys kasi hindi mo na kailangan pang pumunta pa ng malayong lugar para makabili ka ng mga personal things mo na kinakailangan mo araw-araw, or like for example kung gusto mong bumili ng mga damit, ng mga sapatos, nandito lang yan, nearby lang, o baga malapit lang din sa lugar namin. So ayan, nandito na tayo guys sa church.
trong tuần tại Văn phòng Phật giáo. Sau ngày 19 tháng 7 sẽ tôn nhận học. Ayan guys, tapos na yung misa. Yung misa guys. Ay, tayo sa kulo. Ayan, pauwi na tayo guys. Tapos maraming tao dito. Ayan, ganito dito pag linggo. Oh. Napakaraming tao. Napakaliwanag ng simbahan. Ayan guys. Tapos yung pupunta sa Mama Mary. Ayan. Guys, pupunta kay Mama Mary guys. Mama Mary din. Ganda si Papa Jesus. Si Papa Jesus guys. Hidden Kong San ka. Ganyan. Ayan, ganito ang simbahan nila dito guys. Dito sa Vietnam, akala ko nung una is lahat dito ng mga tao is, ang religion is Buddhist. Hindi pala. Marami din pala mga Vietnamese na naniniwala kay Jesus or sa Catholic Church guys. Nagsisimba din sila. Marami din pala sa Vietnam. So marami ditong mga church ng Catholic. Kaso nga lang itong church na pinagsisimbahan ko is ito yung pinakamalapit sa area namin. So ayan guys, after natin magsimba, nagbook ako ngayon guys kasi gabi ng pag-uwi. So Grab din yung binubook ko. So ito na yung nabook ko guys na Grab. So ang pamasahe ko nito guys, pa-uwi sa amin is nasa 24,000 Vietnam dong. Like mga ano yan, mga 100 plus, mga 120 guys, papunta dun sa bahay namin. So ayan, sinasakyan ko. So ito yung kalsada naman pag ayan, naka-Grab tayo. So kanina kasi guys maliwanag pa. So ito naman ngayon guys pag gabi na. Kasi like mga more than an hour yung ano nila dito misa sa simbahan. So ayan tayo niyan guys sa naka-Grab. Shout out kay Kuya. So ganito yung madadaanan guys. Maganda rin mga ano nila, kapaligiran din nila dito guys. At ganito yung kanilang Grab. Okay. At saka safe dito guys sumakay ng Grab kasi yung mga driver dito hindi mga kaskasero guys, hindi yung mga pasingit-singit guys. Parang malumanay lang sila magmaneho, tapos as in talagang mini-make sure nila na ang safety talaga ng kanilang pasahero. So ayan, nag-i-enjoy ka rin sa mga views diyan. Ayan, nakababa na tayo ng Grab diyan. Hindi talaga ako nagpababa doon sa exact talaga na location ko or exact doon sa bahay. So bumababa ako diyan, medyo malayo at nilalakad ko na lang papunta doon sa bahay namin guys. So ayan lamang for today's video guys. Thank you so much for watching, at sa aking mga bagong followers or mga bagong subscribers dito sa aking YouTube channel. Shoutout po sa inyong lahat. Abangan po yung ating mga susunod na videos na i-upload dito sa Vietnam. Kaya ayan, keep updated po and mag-subscribe and mag-like by share po. At nagla-live din po tayo guys. See you on my next live at saka sa aking mga susunod na mga videos dito sa Vietnam. Bye bye everyone. Thank you so much for watching.